What's up mga lods? So today magkakabit tayo ng sliders. So hindi lang pamorma yan, bali protection yan sa motor just in case na tumaob tayo or aksidenteng maibagsak lang natin yung motor. Kasi nagpapaka-stuntman tayo. Yan yung unang sasalo doon sa motor natin para hindi na siya mag-hit doon sa ground. Merong other alternative para dito which is yung engine guard or minsan meron namang nabibili na engine guard tapos may kasama na rin siyang slider. Pero yung engine guard alone itself, masisave niya na yung motor natin pag tumaob from hitting the ground. May kamahalan lang siya kaya nag-stick lang ako dito sa slider. Anyway, napakadali lang naman niya gabit. Very easy. Basic na basic. Kayang-kaya ng lahat to. By the way, in-order ko nga lang pala to sa Lazada. And iwan ko na lang yung link ng store sa baba. So, yun na lahat ng parts natin. So, para hindi tayo malito, kukuha lang tayo ng isang side. Tapos, i-assemble natin yon. So, bali 5 parts lang naman yan. Yung head ng slider, yung leeg, yung screw, tapos yung rod, tapos saka itong bracket natin. Tapos yung bracket nga pala, mayroong support yan, yung nakausli palabas. So yan, baka kasi mabaliktad natin yan. Tapos yung kabilang side, ganun lang din yung gagawin natin. Same lang nung nauna. So, bali, yung screw na yan yung babaklasin natin. Tapos, dyan natin ikakabit yung slider. So, trinay ko siyang baklasin gamit tong tool na to, which is napakanipis. Napakahigpit niya. So, hindi siya kaya and hindi siya kakayanin. Kulang sa leverage. So, ito na yung ginamit ko. Medyo mas malaki-laki. Kaso, ang tigas pa rin talaga. Hindi siya kaya, pinukpo ko na yan. And ayaw pa rin niyang bumigay. Kaya pumunta muna ako dun sa kabilang side. And ayan, mas madali ko siya natanggal. Yung screw na yan, tago na natin yan kasi may iba na tayong gagamitin. So, ikabit na natin to. Iwas lang natin dun sa mga wirings. Natin ipitin yan. So, ayan, pinagsiksigan ko siya dun sa ilalim ng wiring. So, ayan na yung bagong screw. Mas mahaba yan kasama dun sa set na binili natin. Iit na natin yan pero hindi ko pa siya ganong hinigpitan. Kasi mamaya i-adjust ko pa yan. Kasi mamaya may connecting rod yan dun sa kabilang side ng slider. So ayan, nakita nyo yung kabilang butas ng bracket na yan. Diyan natin ikakabit yung connecting rod, which is tatagos yun sa kabilang side. So punta muna tayo sa kabilang side. Ikakabit ko yan, padadaanin ko yan dito sa butas. So ayan, tatansyahin natin yan papunta dun sa kabilang side, yung butas dun na tinuro ko kanina. Tapos i-screw natin. Anyway, hindi ko nga pala nakuna ng video tong part na to kasi nakalimutan ko ngayon yung camera. So bali yan, ganyan yung tsura niya. Naikabit ko na yung rod dun sa bracket. So bali yan, pinalusot ko siya dun sa gitna. Tapos balik na ulit ako dun sa kabila. Baklasin na natin yung matigas na screw. So punersa ko na yan. Pero dahan-dahan lang. Medyo alalay pa rin kasi baka bumagsak yung motor. Baka naman sumama siya. So ayan, napaluhog ko ng dating masikip. Sheesh! After matanggal yung screw, tabi na ulit natin yan. Hindi na natin gagamitin yan. Then, ikabit na natin tong isa pang slider. So, ayan yung screw gagamitin. Medyo mas mahaba yan kumpara dun sa stock. So, after ko ikabit, di ko muna siya ganong hinigpitan kasi mamaya ikakabit natin siya dun sa connecting rod. Yung pinalusot natin sa gitna kanina. So, bali yan, tabingi yan. Hindi pa siya naka-align. So, i-align natin yan tapos saka natin ipasok yung natitirang screw. So, after noon, nakikabit ko na lahat. Masaya na ako sa itsura niya. Hihigpitan ko na lang yung mga screws.
So, bali ayan na siya mga lods. Nakabit na natin lahat. And one thing na nagustuhan ko dito is hindi siya masyadong mahaba. Hindi siya masyadong nakausli, kaya hindi rin siya masyadong pansinin. Very natural lang yung itsura niya. Mura siya, affordable, and maganda naman yung quality niya. Poging-pogi pa rin tingnan yung motor natin.